Kasi ganun lang yung mensahe ng Diyos eh. Pag hindi ka nakakaramdam ng pagkabagabag o pagkabalisa, ibig sabihin, yung pamilya mo, yung anak mo, kung ano man yan, nasa protection siya ng Diyos. Amen. Kaya dito lagi ko sinasabi kay Maria, huwag kayong magpanik, huwag kayong mangamba kasi may Diyos. Siguro magpalang umaga sa ating lahat. Isa pa malakas ang palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Napakasarap na umindak sa Panginoon at magpuri sa Kanya, magamit ang ating mga buhay na maglingkod sa Panginoon. Dahil na tayo inilalak ng Diyos upang maglingkod, sumamba at magpuri sa Kanyang pangalan. So ngayon ay ating pong ipagpapasalamat sa isang verse naman po ay aking babasahin na lagi pong sinasabi ni Haring David sa awit 92 verse 1. Ang sabi niya po rito, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Amen. Umawit na lagi, purihin ang ngalan niyang kataas-taasan. Isang malakas po muli na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Ang sabi po natin si Haring David na sa kanyang buhay ay lagi siya nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang sabi niya po, ang magpasalamat daw po kay Yahweh sa ating Diyos ay mabuting bagay. Amen. Ano man yung mga bagay na nangyari sa iyo, sa akin, sa mga lumipas na araw, panahon, maganda man yan o pangit, naniniwala tayo na mayroong bagay na ginagawa ang Diyos sa likod niyan. Amen. Kaya nangyayaan ko po ang nais magpasalamat. Nasa ilang minuto lamang po ay ating mong ipagsigawan. Amen. Yung mga bagay, mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sino po ang nais magpasalamat sa Diyos? Amen. Sige po, taas lang po ang kamay. Ayan, palakpak natin po ang Diyos sa buhay ni Mama Merz. Pagpalang umaga po sa lahat. Ako pinagpapasalamat sa Diyos. Amen. Talagang mabuti talaga siya. Hindi naman sa marami na sikisipin ay hindi ko rin naman daman hanggang maghapon. Yung nanay niya, iyak na lang iyak. Sabi ko, tinan yung itsura ng anak ko, parang ng ano eh. Siguro na sa kistress ako, ay dagdagan pa ng bagay. Sabi ko sana ko, walang magagawa yung pagluha mo maliban sa Diyos ka kung sa Diyos ka umiiyak. Yung mga bagay na yan, maraming tinuturo ang Diyos na nangyayari ngayon sa buhay mo. Sabi ko sa kanya. Pero pumaya ka kasi ako bilang ako doon na nanay mo, hindi ako nakakaramdam ng kaba. So ibig sabihin yung anak mo ay nasa mabuting lugar. Kasi ganun lang yung mensahe ng Diyos eh. Pag hindi ka nakakaramdam ng pagkabagabag o pagkabalisa, ibig sabihin, yung pamilya mo, yung anak mo, kung ano man yan, nasa protection siya ng Diyos. Amen. Kaya dito lagi ko sinasabi kay Maria, huwag kayong magpanik, huwag kayong mangamba kasi may Diyos. Naniniwala ako na sa araw na panalangin ko sa aking buhay, yung pag-iingat sa aking buong pamilya, sa lahat ng nasa sopa ng aking buhay, nasa pangangalaga ng Diyos. Kung ayaw mo pinapahintulot ng Diyos, meron siya itinuturo sa bawat isa. Kaya, nakauwi na si Kisha May, hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Ang prayer ko sa kanya, ikaw sa talas, bitiwan mo yung apo ko. Wala kang karapatan hawakan sino man sa pamilya ko kasi sila hindi mo po pamayan. Kaya, salamat sa Diyos, sa Diyos ang kaprayan, nandiyan sa natutulog. Kung ano man yung mga nangyari sa buhay kasi talagang ko silang nakakaalam. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Amen. Tuloy na po na buhay ang Panginoon, na talagang kumikilos siya sa buhay ni Nanay Maria, na sabi nga ng bukod dyan, na isa man po ang nananampalataya sa isang pamilya ay naroon po ang kaligtasan ng Panginoon. Amen. Talaga yung mga pamilya natin, wala tayong ibang ginagawa kundi panalangin sila, iluhod sila sa Panginoon, na huwag sila mapahamak, huwag silang, alam niyo yun, yung lahat ng kapahamakan, dahil nananampalataya po tayo sa pamilya, nananampalataya po tayo sa Diyos na buhay, amen, na mag-iingat sa ating kanya-kanyang pamilya na tunay na tumilos ang Diyos sa buhay ni Nanay Maria.
maging sa buhay natin siya. Amen. So, yun po. Sino po tayo sa pasalamat? Isa na lang po siya, girls, or dalawa. Then, proceed po tayo sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Gunalis. Nagpapasalamat po ko sa Panginoon na mula ko talaga nung mapunta ako sa bahay pa ng bahay ko, kami yung mag-asawa. Ay tunay nga po na kamukha na kapag ganyan nilalay na. Kasi kung wala po talaga ako sa Panginoon, siguro po ako ay hindi po ako nananampalataya sa Panginoon. Siguro po nila, lalabas ako at uwi. Pero naniniwala ko na ang Diyos ay buhay at siya'y makapangyarihan. Yung mga desire at nais, ibig, ay ganyan po talaga yung provide. At ako po talaga ito na nakapasalamat sa Panginoon sa patuloy na sa pagsunod po sa Panginoon ay aking nararanasan ng himan at pagpapalo talaga na sa kanya po nagmumula na ayaw ko mawala pala po sa Panginoon ay hindi ko nararanasan pag dumating mga kung ano nangyayari sa sitwasyon sa buhay ko. Pero ngayon, nalalaman ko talaga yung mga bagay pala na nasa Panginoon na po tayo kung bakit nangyayari talaga na. Kasi tinetest po tayo kung hanggang saan. At yun, nagpapasalamat ako sa Lord sa pagbabasa ko ng Biblia. Patuloy ko na unawaan yung mga nangyayari sa aking buhay. Yung po pala, kapag tinetest ka niya, tapos once na inano mo yung test na yun, pinansin, matatalo ka. Kaya yung po patuloy ako nagpapasalamat sa Panginoon na binibigyan niyo po ko ng kaunawaan sa mga bagay na yun. At yun po, sa Diyos po lang ang kapurihan. Amen. No? Salamat sa Panginoon sa buhay ni Mr. Ginalisan, no, sa kanyang mga anak na kabila ng mga sakit na dumaranas, no? Ang sabi ng Isaiah 53 verse 4, no, sa aking mga latay, sabi ni ng Diyos, kayo magaling na. Amen. Ang sabi ko ng Panginoon, no, na talaga may mga sakit karamdaman na yan, na kaya-kayang pagalingin ng ating Diyos yan sa kanyang mga latay ay tayo. 2,000 years ago, tayo magaling na sa ngalan ni Jesus. Sa boys, wala na ba? Sa girls, dahil sa pasalamat, ay ay. Palakpakan natin po ang girls sa buhay ng mga girls. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ako din po ay nais ko po magpasalamat sa aking buhay. Yun po sa aking anak na tuwing magkausap po kami, Mama, hindi ako makahinga sa ubo at sa sipon. Alam mo ba, sabi ko po sa kanya, nang manalangin ka na, itaas mo po sa Panginoon kung ano pa ang naramdaman mo. Tapos nung nakausap ko na po siya, pinalaw ko siya, tapos kaya lang yung kanyang boses na mamalag po siya. Kaya alam mo po, kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, talagang ang Diyos ay tumutugod. Bukod sa kanya, ako rin po ay walang oras. Pag-isip ko sa kanahating gabi, nananangin po ako. Mag-isa akong buhay na ang aking diabetes ko po dahil napakataas po, 315. Alam niyo po, yun po ay parang nawala ng pulang pag-asa ang aking kaisipan. Pero alam mo po, dahil may Diyos eh. Sa tuwing mananalangin ako, yun po ang laging itinataas ko ang aking sarili. Ngayon po talaga, ang Diyos talaga ay tumutugo ng pakabuli po talaga ng Panginoon. Nung isang araw, tinignan po ang aking blood sugar ng ating mga pastora. Yun po, alam mo po, sa laking tuwa ko, ang 350 naging 190 na lang. Kaya alam mo po, ang Panginoon talaga ang siyang tumutugo sa lahat ng ating mga dalali. Kaya alam mo po, huwag lang po tayo magsawa sa panalangin na talagang iisipin natin sa ating mga buhay. Kung wala po ang Diyos, wala na po tayong pag-asa. Pero alam mo po bakit? Dahil may Diyos na tayo ay laging humingi sa Kanya ng paghingap at saka kagalingan. Kaya yun, salamat po sa Panginoon, maging sa mga dumarating sa akin mga pagsubok. Dahil po ay talagang patuloy na po sa aking pinapatagumpayan ng mga pagsubok na sa kabila ng aking kalamputan. Yan po, unti-unti din na po inaagin sa kalungkutan na ito sa aking puso. Kaya alam niyo, salamat sa Panginoon talaga na may Diyos tayo na madaling lapitan at sandigan ng ating mga buhay. Kaya salamat po sa Panginoon. Yun naman po. Amen.
lalo po sa buhay ni Mama Dul, na patuloy na umaasa at titiwala sa Panginoon. Amen na sa kanya daw blood sugar, sa lahat ng mga bagay na nararanasan niya, na naniniwala tayo na hawak ng Panginoon. Amen, ang ating kalusugan, ang ating buhay, lahat, amen, ay kontrolado ng Panginoon. Kaya niyang ayusin yan, kaya niyang pagaanin, kaya niyang pagalingin, anuman, amen, at kaya niya ibigay lahat ng kapayapaan, kagalakan, kasiyahan. Amen. Basta tayo lang po ay maglingkod, sumunod sa kanyang kalooban. At sa voice naman po tayo, meron pa po ba ang nais magpasalamat? Ay, sige, Nay. Unahin po natin si Kuya Tonto. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay ng Kuya Tonto. Kuya Angel, Nana, Mukoni Andrea, Nana, Atio dito, Atio ulit ako, Nana, doon ate, ano na to, ate, iyo Alex, hindi agad lang, naaral, abaw po, namin po. Amen. Salamat sa buhay ni Kuya Tonton at ng Diyos na nakakaalam ng kanyang mga pinagpasalamat. Amen. Sino po ang nais mong pasalamat? Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Daddy Jose. Paalam mo rin sa mga lahat. Pasalamat ako dahil sobrang busy sa bahay. Sa dami ng trabaho, nakagulat ako, may tumatawag, trabaho na naman. So, tapos mula sa umaga, nag-umpisa akong asintahan sa likod namin kahit umabaha, hanggang dito tubig. Natapos yun hanggang tanghali, so tapos na, naglaba. Lahat ng gawing bahay, ginawa ko na para pagdating ng hapon, mag-ano na ako, mag-sasarin na sa tayo sa lugar kasi tumawag si Aga ng sa agapon. Natuwa naman ako dahil binigyan niya ako ng priority na magsalita. So ngayon, ako mag-ano sa tayo subirin at magsasalita din ako dahil papasalamat ko kaya Elizabeth, tinawagin niya ako hapon. So naging trabaho nga akong dalawa, so extra income na naman. So maraming salamat talaga sa Diyos. Hindi mo man hilingin ito, kusan-kusan dumarating. Hindi naman ako siya nagsasawa sa trabaho. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng trabaho. Sabi nga sa Matthew 6:3, unahin mo ng kanyang kariyan at ang lahat ng bagay ay pawang itaral. Tandaan niyo yan ang inyong gawin. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa buhay ni Daddy Jose. No? Kasi siya naisip na tawagin kahapon na mag-extra ganun kasi binigyan siya ng Diyos na karunungan na gumawa sa mga bahay-bahay, ganun. At yan, salamat sa kanyang buhay. Maging sa mga bagay na pinagpasalamat na sa Panginoon. Sino pa po ang nais magpasalamat sa Panginoon? Meron pa po ba? Ay, naman natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Kuya Christian. Napakatagal na. 10 years na. Wala. Papasalamat ako sa buhay ko. Dahil kay Lord, napakadami kong pinagdaan sa buhay na hindi ko na rin alam kung anong ginagawa ko sa buhay ko eh. Pero, ayun, blessing pa rin na dito ako buhay pa rin. Amen. Dami kong problemang nalampasan dahil sa kanya. Ayun, binigyan ako ng anak na maganda. Ayun, maraming salamat pa rin sa Panginoon sa mga sagot niya sa mga problema ko, sa mga dasal ko. Kahit na napakagulo ng isip ko pa rin hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako pinapabayaan, hindi niya pa rin ako hinayang masaktan. Ayun, sa Panginoon ko ang lahat ng kapurihan. Masasalamat. Amen. Amen. Salamat sa buhay ng Kuya Christian na talaga na naniniwala tayo na yung pagkatawag ng Panginoon ay hindi nagbabago. Amen. Amen na. Siya tinawag ng Panginoon, no? Sa bata pa lang ako, tanda ko yun, siya yung gitarista namin. Amen na. Talaga yung pagsunod, yung pagtawag ng Panginoon no, sa ating mga buhay ay hindi magbabago yan. Amen. Naghihintay lang siya na muli tayo lumapit sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Sino pa po? Isa na naman po. Wala na po ba? Kung wala na po, sige po.
Ako po ay magpapasalamat sa Panginoon sa isang linggo na lumipas na kahit ang dami ko rin kapaguran na sa buhay, pagod physical lang naman. Amen na andiyan yung pag-ingat pag-gabay niya rin sa aking buhay na sa araw-araw na akong kaabalahan sa pag-aasikaso sa mga maraming bagay. At nandun din yung pag-provide niya sa aking pag-aaral. Loobin ng Diyos na itong linggong ito ay ako'y muling makapag-enroll. Amen. Na sa pangatlong taon sa aking kolehiyo at naniniwala ako na kung paano ako sinamahan ng Panginoon ay sasamahan niya rin po ako sa taong ito. At salamat sa pag-ingat pag-gabay rin niya sa aking pamilya, bagamat aking mga magulang ay malayo sa aking piling, ay naniniwala ako na yung pag-ingat ng Diyos ay laging sa kanila. Yun lamang po. Salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang kabuhay.